Hello guys and good day po sa inyong lahat. Welcome po sa ating live stream wherein we will discuss the arguments that has been presented for us. Let's say yung mga arguments na laban sa Christianity, and then we are giving reasons why Christianity is true. So as far as the live is concerned, so what are we doing here is this: analyzing the claims that has been presented by us. No? Kasi ang kwan diyan, last time, meron isang Christian na gumawa ng isang video kung saan nagpe-present siya ng mga reasons, kumbaga, why Islam is not true. So, as far ngayon, nag-invite po tayo ng isa sa mga kapatid na nawa makadalo siya. Pero tingnan natin, kasi ganitong gagawin natin. Magkakaroon tayo ng 3-part po dito. 3-part na lang din para sure. Dahil, kumbaga, limited lamang yung time natin. Okay? So far, as of now, wait lang ha. Kasi kung napapansin niyo po mga kapatid, when it comes on yung pag-criticize against Christianity, syempre, we are active in answering those objections, kumbaga. But when it comes on analyzing their arguments, wala na. Panay, you know what I mean? Personal attacks, mga ganun. Which is, hindi po yun reason to prove na tama ang naturang belief. So, I don't know kung darating yung kung yung isa sa mga kapatid natin sa Panginoon matatanggap yung ating imbitasyon. But let us see. At ang gagawin natin, simple lang. Buong, let's say, 3 to 4 part yung ating gagawing series niyan. Kasi napaka-crucial po ito, no? So far, ang i-react muna natin ang mismong video ng ating kapatid. At saka, let us see kung ano yung, kung may point talaga yung basis or whatsoever. So, please bear with me for this. So, let's start. Na kapag ikaw ay isang Kristiyano at galing Time out, ulitin ko. So, ready, set, go. wag na wag kang magpapakonvert sa mga Muslim. Lalong-lalo na kapag ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Alam niyo po ba bilang isang Kristiyano at isang pastor, marami pong nagpi-PM sa akin na hinihikayat nila ako na magpa-convert into Islam. At nakakalungkot isipin na meron po tayong mga kapatid na Kristiyano na nagpapapalit ng relihiyon at lumilipat po sila sa Muslim. Sa video po na ito, ipapakita ko po sa inyo ang 3 dahilan kung bakit hindi po tayo dapat magpa-convert or lumipat sa Islam, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano. So far, so good naman yung kanyang introductory statement na yun nga, sad to say, there are many people who claim to be Christian who converted to Islam. Actually, hindi na, kung akong tatanungin, hindi naman nabago yan eh. Hindi nabago yan. There are many people, kumbaga, makikita naman natin saan ba? Nakikita naman po natin mismo sa social media
ang ganoong remarks. Okay? So far, ang point dito kasi, kahit sa Bible, makikita naman natin na merong ilan na dating kasamahan o kumbaga dating mga kasama sa church, pero ngayon, they left. Ganun yun eh. Okay? So, ganun po yung situation dyan. So, ngayon, tignan naman po natin, ituloy natin. Tignan natin yung sinasabi niyang 3 reasons why a Christian. So, context, ina-address po niya ito sa mga Kristiyano. Okay? So, let's go. Unang dahilan po, Muhammad is not the last prophet. Sabi po ng mga Muslim, si Muhammad daw po ang huling propeta ng Diyos. Second to the last si Jesus Christ na prophet. So after daw ni Jesus Christ, merong pang huling propeta na lumabas at ito nga daw po ay si Muhammad. So tayo po bilang mga Kristiyano, Biblia po ang basihan ng ating pananampalataya. At ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na ito? Basahin po natin yung Romans chapter 10 verse 4. Ganito po yung sinasabi. Sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Sa English translation, ang pagkakasabi po dyan, Christ is the culmination of the law. Ibig sabihin po, yung aral na itinuro ng ating Panginoong Hesus is yung hangganan ng ating doktrina or paniniwala nating mga Kristiyano. At yung New Testament po ay ang siyang aral ng ating Panginoong Hesus na dapat po nating maging hangganan ng paniniwala at pananampalataya. Sabi nga po ng Matthew chapter 5 verse 17, pinulfill ni Jesus Christ yung Old Testament. Meaning to say, yung Old Testament na aral ng Diyos ay kulang pa po at yung hangganan is yung turo ni Jesus Christ. Now, usapang propeta po tayo. Pag sinabi po nating prophet means messenger of God. Ibig sabihin po, yung gustong ipasabi ng Diyos ay pinapasabi niya po sa mga propeta niya. Now, ito pong si Muhammad ay nagkiklaim na isa pong prophet. At ito pong si Muhammad ay nagdagdag po ng turo at salita daw ng Diyos. At ito nga po ay ang Quran. Pero mga kapatid, kung titignan po natin mabuti, yung Quran po na sinulat ni Muhammad ay hindi po aral ng ating Panginoong Hesus. At mas malalaman niya pa po yan mamaya sa number 2 and number 3. Ito pong Quran na ito ay aral po ni Muhammad. Pero kung babalikan po natin yung Romans chapter 10 verse 4, sinasabi nga po doon na si Jesus Christ or turo ng ating Panginoong Hesus ang hangganan ng ating pananampalataya. Pangalawang bagay po, dinagdagan nila ang aral. Okay. So, yun, nagpresenta siya ng first reason, which is Muhammad is not the true prophet, which is actually ang ating kapatid ay may point naman. Kasi kung titingnan natin yung mga reasons why Christianity makes sense in reality and why the said belief na na-mention kanina does not really make sense, doon pa lang makikita natin that the said guy who claimed to be the prophet is not really prophet from God actually. Kaya kung mapapansin ninyo mga kapatid, wait, so yun, nandito na po isa sa mga kapatid natin. Good day. Nandito na pala. Bro. Good evening, bro. Magandang gabi. Narinig ako? Yep. Welcome. Yun, magandang gabi sa lahat. Actually, nagsimula na ako sa pag-react. Yung inuna muna natin, yung original video. So, ngayon, dahil kadarating lang, so, kumbaga, ang gagawin ko, kasi mayroon itong si Brother CJ, nagbigay siya ng 3 reasons kung bakit ang mga Christians ay hindi dapat mag-convert sa naturang paniniwala. So, nag-present siya ng first, which is, wait lang. So, shortcut natin, wait a minute. Aral na itinuro ng ating Panginoong ng Biblia patungkol sa bagay na ito. Basahin po natin yung Romans chapter huling propeta ng Diyos. Second to the last prophet. Sabi po ng mga Muslim, yung ang tatlong dahilan. So, nagbigay siya ng 3 reasons. So, baka meron ka ring remarks dito, bro. No? So, let's go to the part 1. Ano yung first reason niya? Ilan kung bakit hindi po tayo dapat magpa-convert
or lumipat sa Islam, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano. Bro. Hello, bro. Ayun, narinig na ba ako? Medyo nagkakat-line. Okay. Siguro nagka-problema yung signal. So, nakita mo na yung part 1. Yung first. Okay, so pakinggan muna natin siya. Kristiyano. Unang dahilan po, Muhammad is not the last prophet. Sabi po ng mga Muslim, si Muhammad daw po ang huling propeta ng Diyos. Second to the last si Jesus Christ na prophet. So after daw ni Jesus Christ, merong pang huling propeta na lumabas at ito nga daw po ay si Muhammad. So tayo po bilang mga Kristiyano, Biblia po ang basihan ng ating pananampalataya. At ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na ito? Basahin po natin yung Romans chapter 10 verse 4. Ganito po yung sinasabi. Sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Sa English translation, ang pagkakasabi po dyan, Christ is the culmination of the law. Ibig sabihin po, yung aral na itinuro ng ating Panginoong Hesus is yung hangganan ng ating doktrina or paniniwala nating mga Kristiyano. At yung New Testament po ay ang siyang aral ng ating Panginoong Hesus na dapat po nating maging hangganan ng paniniwala at pananampalataya. Sabi nga po ng Matthew chapter 5 verse 17, pinulfill ni Jesus Christ yung Old Testament. Meaning to say, yung Old Testament na aral ng Diyos ay kulang pa po at yung hangganan is yung turo ni Jesus Christ. Now, usapang propeta po tayo. Pag sinabi po nating prophet means messenger of God. Ibig sabihin po, yung gustong ipasabi ng Diyos ay pinapasabi niya po sa mga propeta niya. Now, ito pong si Muhammad ay nagkiklaim na isa pong prophet. At ito pong si Muhammad ay nagdagdag po ng turo at salita daw ng Diyos. At ito nga po ay ang Quran. Pero mga kapatid, kung titignan po natin mabuti, yung Quran po na sinulat ni Muhammad ay hindi po aral ng ating Panginoong Hesus. At mas malalaman niya pa po yan mamaya sa number 2 and number 3. Ito pong Quran na ito ay aral po ni Muhammad. Pero kung babalikan po natin yung Romans chapter 10 verse 4, sinasabi nga po doon na si Jesus Christ or turo ng ating Panginoong Hesus ang hangganan ng ating pananampalataya. Pangalawang bagay po. Okay, cut it out. So, ano yung reaction mo dito, bro? Sa tingin ko, may point naman si Brother CJ regarding sa kanyang present. Patungkol naman doon na yun nga yung claim ng mga kaibigan nating mga Muslim na may darating na propeta. May mga ginagamit din sila verse sa scripture, for example sa book diyan na yung dapat yung Holy Spirit yun nandoon, pero ang kiniklaim nila is si Muhammad daw yung yung tinutukol na yung ipapadala doon. So I think sa book of John yata, kung hindi ako nagkakamali, na pinapatungkol nila yung na yon kay Muhammad. Ang problema is kung titignan natin sa historical na pananaw, o hiwalay muna natin yung theological thinking natin. Pag historical, maraming mga bagay na nangyari sa history, for example, yung death and resurrection ni Jesus Christ, yung kamatayan na pag-usapan natin, yung death niya. Sa Quran, idinanay yun na meron daw pumalit kay Jesus na something na kamukha niya. Tapos, para ang lalabas is ito'y talagang nangyari. Pero, kung i-wait natin yung magkabilang data na to, siyempre, mas paniniwalaan natin kung ano nangyari sa first century na patungkol sa death and resurrection ni Christ. Doon pa lang, magko-contradict na yung pinaka-main na paniniwala ng Christianity at ng Islam. I think, doon pa lang, sa pag-deny po wala. Kasi sa atin, major yan eh. Major yung paniniwala na yan, yung doktrina na yan patungkol sa death and resurrection ni Jesus Christ. So, once na i-deny mo yan, considered ka ng heretic or cult. Okay. Tama naman eh.
Tama naman yung point mo dyan, bro. At saka kung dadagdagan ko pa, kung tutusin, sabi ko nga, even if we use historical data to prove that Jesus really died and rose again from the dead on the 30s sa first century, tapos kung ikukumpara natin yung teaching ng 7th century Arabian caravan trader na ito, malaking difference talaga. Kasi, let's say for example, yung Surah 157 na lang na nabanggit. How come na magkakaroon ako ng pagtitiwala o pananampalataya sa isang remark o sa isang passage na, na naisulat more than 500 years after the time of the eyewitnesses. So doon pa lang there is something wrong na. Sino bang nakasaksi doon? Doon sa yung nai-record na passage na yan. How in the world kumbaga na paniniwalaan yung bagay na yan? Tapos, I still remember a certain guy na nagsasabi na, sapat na sa amin yung ganung passage na yan to believe. Which is parang, alam mo yung point ng tawag nun? Circular reasoning, if I'm not mistaken, bro. Mm-hmm. Pag sinabi ng kanilang Quran, yun na yung totoo. Kaya nga eh. So ngayon, napansin na natin, doon pa lang sa historical data, we have shown na, sorry to our friends there, especially to our Muslim friends, their prophet is not really the true prophet talaga. Paano pa kaya kung naisali natin yung theological stand lang? Kung saan kasi, he denied the deity of Christ, he denied the crucifixion, he denied the resurrection. Tapos kung sasamahan natin yung mga hadiths about yan, kung paano daw siya naging prophet, ay naku po, parang, you know what I mean, bro? So ituloy na natin? Sige. Okay, so let's go to the other one, which is the second one, additional law. So tingnan natin. Dagdagan nila ang aral ng Biblia. Which is ito na nga po yung sinasabi ko kanina pa na Quran. So yung Quran po ay isang dagdag aral. Bakit? Kasi hindi naman po ito turo ng ating Panginoong Hesus. At ang Quran at ang Biblia ay marami po talagang contradiction. Isang halimbawa na nga lang po dyan is yung naniniwala po sila na si Jesus Christ ay tao lamang at hindi po Diyos. So ito pong Quran ay katulad lang din po ng nag-viral na book, which is yung Book of Enoch. Yung Book of Enoch po ay nag-viral pero hindi po yan na-canonize or naisama sa Biblia. Okay. So, dagdag muna natin yung tungkol sa sinasabing Book of Enoch. What can you say about that, bro? About dun sa sinasabing Book of Enoch na ngayon ay parang nagba-viral ngayon sa social media, even sa YouTube, yung mga ganyan. Nasabi raw, nandun daw yung mga nakatago raw na mga secrets concerning God's kingdom daw, about I don't know, what is it? So, what do you think about that, bro? About sa Book of Enoch ngayon? Sa akin siguro magiging careful lang ako kasi hindi ako ganun ka sa Old Testament. Pero i-share ko lang kung ano lang yung nalaman ko lang as of now. Kasi hindi ako ganun sa Book of Enoch. Pero pagdating sa Apocrypha, medyo may knowledge ako doon. Kasi yun yung medyo napopokusan ng aking pag-aaral. Pagdating sa Book of Enoch, I think majority ng mga Bible scholar nare-reject yan. Kasi ang dami mga weird na story niyan kung ating babasahin. Kaya hindi siya i-considered as canonical sa Old Testament. Tsaka kung i-base natin sa manuscript evidence ng Old Testament, at sa Hebrew manuscript, kung i-check natin is hindi siya part. Ang laging nasa manuscript evidence natin is yung 5 books of Moses. Ano ba yung 5 books of Moses? Yung sa law, di ba? Yung ni Prophet Moses, yung mga aklat na isulat niya. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, bro. Yeah. So, kaya yung Book of Enoch, hindi siya considered as canonical. Yep. Tsaka naalala ko kasi yung isa sa mga argument na naalala ko sa TikTok, for example, na dapat dapat sana yung Book of Enoch na yan sa canon ng Bible dahil daw nagbanggit daw si Jude ng isang quotation from Book of Enoch na mababasa natin sa Jude chapter 1 verse 14 to 15. Na
sinasabing Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones to judge everyone and to convict all the ungodly of all the ungodly acts they have done in the ungodly way, and of all the harsh words ungodly sinners have spoken against him. So, ang kanilang argument, kita nyo, andyan nyo, sa passage yun sa Book of Enoch, dapat kasali yan. But I think ito yung magiging malaking problem. Hindi ba, meron din mga passages sa Bible kung saan, like for example, the Apostle Paul, nung nag-preach siya sa mga taga-Athens, so nagbanggit siya ng dalawang Greek philosophers, right? Yeah. Yung isa, ano kasi yun yung sinabi niya? Na in him we move and have, nakalimutan ko na yung passage na yun. Basta andun yun. So, kung gagamitin natin yung argument na yan para masabing canon dapat yung Book of Enoch daw, so dapat pala yung na-quote ni Apostle Paul like yung mula sa quotation from Greek philosophers, ibig sabihin inspired na o dapat kasali sa canon? Di ba parang tawag ito? Ang babaw. At saka isa pa, Jude's quote is not the only quote in the Bible from a non-biblical source. So nabanggit ko na yung kay Apostle Paul. So concerning Jude quoting from the Book of Enoch does not indicate the entire Book of Enoch is inspired or even true. All it means is that particular passage of Enoch is true. It's interesting to note that no scholars, nabanggit ko na kanina ito bro, that no scholars believe the Book of Enoch to have truly been written by the Enoch in the Bible. Enoch was 7 generations from Adam prior to the flood. Evidently though, the words Jude quotes were genuinely something that Enoch prophesied or the Bible would not attribute it to him. So yun. So this saying of Enoch was somehow handed down to the generations and eventually recorded in the Book of Enoch. So, okay, sige, pwede natin itrato yung Book of Enoch na isa sa mga mahalagang dokumento na basahin. Yeah. Pero, hindi ito nangangahulugan na inspired yan o canon. Tama? Yes. Kasi, kung babalikan natin yung sa canon ng scriptures, hindi ibig sabihin part ng, kunyari, for example, kung papag-uusapan natin yung mga apocrypha, kasi yung apocrypha pag in-explain mo yan, mga hidden, pinakamalapit na ibig sabihin yan, hidden. So, in terms of kung paano natin siya i-explain, kailangan maging careful din tayo. Kasi yung thinking ng iba, once na yung book na yon is part ng, kunyari, like for example, yung Codex Sinaiticus, may mga book doon nakasama, for example, yung Epistle of Barnabas, taka yung Shepherd of Hermas. Yung thinking ng iba, dahil part ito, kino-consider thinking ng ibang nakakabasa nito, saka narinig nila sa mga tagapagsalita nila, na thinking nila, inspired daw ito, inspired scripture din ito. Pero kung babalikan natin ito, hindi siya kino-considered na equal sa mga canonical books na kailangan pagbatayan ng doktrina. So, sa early Christianity, meron kasing book na kino-considered as useful. At may books naman tayo, yun nga, yung canonical book natin na doon natin pinagbabasihan natin doctrine. Meron silang distinction kung ano yung pagbabasihan ng doktrina at saka yung useful books na pwede makatulong sa Christian living. So, hindi ibig sabihin part siya ng isang manuscript, i-consider mo na siyang part ng Bible o i-consider mo na inspired of word of God, hindi ganun yun. Kasi kung babalikan mo yung early period ng Christianity, kasi yung early period kasi, di naman siya katulad ng panahon natin ngayon. Mas madali na magkaroon ng access sa Bible. Kahit sa isang mo lang cellphone, magkaka-access ka na sa Bible. Kung babalikan natin yung panahon dati, wala silang complete Bible. Ang nila, kung ano yung ma-copy nila, makopya nila, yun yung ilalagay nilang kung saan man nila isulat sa mga papyrus, na pwede nilang pagsulatan or parchment, etc. na pwede nilang paglagyan. Kasi nga napaka-expensive that time na magkaroon ng ganong copy at wala pa naman printing press that time. Kung gusto magkaroon ng copy, kailangan mo isulat by
pamamagitan ng kamay. So, Yep. di dahil part siya ng ng um, ng manuscript is considered na siyang inspired. Kasi merong yan eh, pag sa canon ng scripture, merong pinag-uusapan dyan na kailangan natin acknowledge na, for example, ito, meron akong pag-aaralan mabuti yung nawala yan. By the way, habang hinahanap ni Sige. brother ng ating kapatid yung naturang ipipinpoint ko ang gagawin natin magiging series to. Kasi inuna muna natin yung video ni Brother CJ. Tapos, if the Lord wills, tomorrow or what, i-discuss natin yung isa sa mga videos na tawag ito? Na kung saan nag-react yung dalawa dun sa mga past apologies pa. Okay? So anyway, ano nahanap ka, bro? Nakakita ko. Alright. So, pag-uusapan kasi yung evidence patungkol sa canon, kailangan natin i-acknowledge yung kung ano yung canon list, tsaka yung ano yung Asian statement, tsaka yung kung ano yung manuscript, tsaka kung ano yung scriptural quotation. Yung bawat na yun, binigay ko mga mga evidence na yun, kailangan i-consider. Tsaka may mga limitation din at the same time na nagpapabala. Hindi natin pwedeng abusuin yung paggamit. For example, yung sa manuscript, yun nga, di ba sabi ko kanina, hindi dahil kasama yung Shepherd of Hermas or yung Epistle of Barnabas sa Codex Sinaiticus, hindi ibig sabihin is kinoconsider na siya inspired word of God. Ang lang siya, useful siya dahil during that time, nagagamit siya ng mga Christian. Alright. So ngayon, kumbaga, naging malinaw na sa ating lahat yung tungkol dyan sa isyong to like the Book of Enoch and other things. Reminder, okay, masasabi natin mapapakinabangan for example ang Book of Enoch, pero kahit kailan hindi po ito nakonsidera na masasabi canonized at inspired na scripture. Okay? So ngayon, tuloy natin yung kanyang sinasabi dito. Enoch po ay hindi po fully inspired by God. Marami po itong contradiction patungkol sa Bible. Maaaring ito itinawag na Book of Enoch kasi yung nakasulat doon ay patungkol sa buhay ni Enoch. Pero hindi po si Enoch yung sumulat po talaga noon. Meron kung sino man ang sumulat po ng libro na yon. At dahil nga po doon, ito naging dahilan kung bakit hindi nga po ito sinama ng mga Bible scholar sa canonism ng Bible. So bukod pa po sa Book of Enoch, marami pa pong mga books na naisulat na hindi po inspired by God. Kasama na din po dyan yung Apocrypha, yung Judith, Macabeo, Tobit, na isulat naman during 400 silent years, na hindi rin po naisama sa ating Biblia dahil hindi nga rin po ito inspired by God. So ito rin naman pong Quran ay naisulat din po na hindi naman po inspired by God at marami pong contradiction sa Bible. Ang nakikita kong dahilan kung bakit sumikat o kaya naman naging marami ang tagasunod ni Muhammad o nung aral ng... Ito na, tingnan natin kung tama yung point niya, which is, concerning sa Quran, tama naman yung sinabi niya doon, bro, di ba? Kasi tingnan mo, ito naman yung point niya eh. Kasi how come na masabing inspired daw yung book na yun kung kinukontra nito kung ano yung records ng mga doon sa Bible, for example na lang. Like, halimbawa, yun na, yung kamatayan at muling pagbubuhay ng ating Panginoon Jesus. Speak, right? Yes. And then baka may prioridad ka sa kanyang sinabi, bro. Ang pwede ko maidagdag siguro yun nga, yung sinasabing contradiction. Yung, for example, sa Quran kasi, di ba, kung babasahin natin yung Quran, ina-affirm nito, or pati yung pinaka-authority ng mga previous scripture, like yung Torah, tsaka yung Gospel, na nabanggit ng Quran, okay, kino-confirm as authoritative at merong otoridad na mag-judge. So, ang problema sa modern Muslim ngayon is kino-consider nila na abrogated na yung mga naunang kasulatan. So, kung sabihin mo
wala nang halaga yun, no? Obligated na, kino-contradict mo na yung Quran. May mga passage din naman sa Quran din na nagko-contradict naman talaga. So, kaya nga, sinasabi nila clear yung Quran, pero in realidad, hindi talaga siya klaro. Kasi magkakasalungat nga. So, itong dalawang aklat to, hindi maaaring tama yung isa, mali yung isa. Tama yung Bible, mali yung Quran. Tama yung Quran, mali yung Bible. Isa lang yung pwede maging totoo dito kasi yun nga, mababiolate natin yung law of logic dito. So, isa lang yung pwede maging tama dito. Correct, bro. At saka ito naalala ko, mayroon natin isang sinabi doon sa isang passage ng naturang book na sinasabi, no one can change His words. Pero ang problema, ayon naman sa mga kaibigan natin, ang Bible daw corrupted, hindi na raw trusted, so dapat daw, yan or whatever. Pero ito yung malaking problema. Para patayuan nila na tama yung kanilang faith, ironically, they will go on to cite some quotes or passages from a certain book that they are calling it as corrupted, which is napaka-ironic. At bukod dyan, if their God says that no one can change His words, pero they are telling us na yung book na yun, yung Bible ay corrupted, are they calling their God a liar? Parang ganun napapansin natin, bro, eh. Right? So at this point, let's continue. 1, 2, and let's go. Ay dahil sa Quran ay ipinapangaral din po ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Sa Quran po sinasama nila ang buhay ni Abraham, ni Moises, ni Mary at ng ating Panginoong Hesus. At pinapalabas nga po nitong mga Muslim na ito na ang Quran ay dagdag sa salita ng Diyos o kadugtong sa Biblia. Pero ang maganda po dyan, ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagbabala na po sa Matthew chapter 24 verse 5 na marami po ang darating sa pangalan ng ating Panginoong Hesus para manlinlang ng marami. Boom! Tama, bro. Mukhang nag-ano? Mukhang? Parang mabagal yata. Mabagal ba yung kwan natin? Baka mabagal yung signal ko. Anyway. Hindi lumalabas yung... Nasabi ng Biblia, hindi rin po na isama sa ating Biblia dahil hindi nga rin po ito inspired by God. So ito rin naman pong kasunod ni Muhammad o nung aral ng Quran, ay dahil sa Quran ay ipinapangaral din po ang Narinig, bro? Hindi po. Ay, hindi? Hindi. Nagla-loading lang siya dito, nakikita ako. Sige. So, ang sinabi kanina dito, kaya daw parang mas kumalat daw yung about sa Islam dahil sa story ni Jesus Christ at saka yung iba pang mga prophets daw. And yet, sabi din niya, quoting Matthew 24 concerning pagdating ng mga false prophets, false messiahs. Kaya sabi ko kanina, boom. So, what do you think about that, bro? Yung patungkol naman sa may mga dating talaga mga false prophet, total naman talagang mangyayari sa panahon pa lang namin, sa panahon natin ngayon, dami na nag-claim na sila yung ganito, ako yung bagong Kristo, ako yung anak ng Diyos, etc. So, it's obvious na magaganap talaga yung meron silang mga madideceive. Yan na, for example, si Muhammad, isa sa mga nag-claim na siya huling propeta. So, I think dahil marami siya mga naituro na mga mali, for example, na nagko-contradict sa naunang kasulatan sa previous scripture. So, consider talaga siyang false prophet. For example, kung babalikan natin yung pinaka-early period ng Islam, bago siya naging propeta, di ba? I think sa cave, di ba, merong story na kung ating hindi niya ma-distinguish kung ano yung kausap niya pa, kung ito po ba angel. Kasi di ba, meron tong story na sinasakal siya, pinipilit siya pabasahin ba? Kung naalala mo yung mismo story.
hindi nga siya makapagbasa. Nakailang pilit, di ba? Nakailang, Ay, halos oo. sinasakal na siya. Medyo napaka-ironic nung, basta napaka-ano ng story. So, tapos, doon pa lang, sinabi nung asawa niya na nagpaano sa kanya yung parang anghel yung, or parang revelation ng Diyos. Kaya tinawag siyang, I think yun yung unang revelation niya na tinawag siya ng Diyos. Yep. Which is, I'm still hoping, kumbaga, na nabasa nila mismo yung kanilang sources. Yan kasi problema minsan bro na instead of checking the sources doon mismo, basta naniniwala na lamang sila sa mga ironically nag-pure sa kanila. Ay, nako. So anyway, tingnan natin kung okay na. Sa Quran po, sinasama nila ang buhay ni Abraham, ni Moises, ni Mary at ng ating Panginoong Jesus. At pinapalabas nga po nitong mga Muslim na ito na ang Quran ay dagdag sa salita ng Diyos o kadugtong sa Biblia. Pero actually nga, sinasabi nga ng mga Muslim friends natin, ng Bible daw ay corrupted. At yung Quran daw ang dapat nating panaligan ng faith natin. Am I right, bro? Tama? Yun yung claim nila na ayan, na corrupted yung Bible, na hindi na to pagkakatiwalaan kasi binago na to ng mga naunang mga Kristiyano, or minsan mas biniblame nila si Apostle Paul. Diba? Kawawang Apostle Paul, siya laging inaatake, parang naisip ko pa nga minsan. Ay, nako. Pero kung anyway, kung i-compare natin si Apostle Paul at si Muhammad, siyempre, mas paniniwalaan natin si Apostle Paul. Yung hindi lang dahil sa kung ano yung naabot yung education niya, kaysa dun sa propeta nilang illiterate, diba? Agree. Okay, sige. Ang maganda po dyan, ang ating Panginoong Hesus mismo. Narinig mo na yung video ba? Hindi bro. Sa loading lang siya. Siguro sa yun, signal. Pero ang point niya kasi, sabagay, nabanggit mo tungkol sa false prophet, Keme. So, sige. Ay nagbabala na po sa Matthew kasi nagbabala ng Lord na maraming mga false prophets and false messiahs na darating. So, nabanggit natin yung kanina. Chapter 24 verse 5 na marami po ang darating sa pangalan ng ating Panginoong Hesus para manlinlang ng marami. Ngayon, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga tao na nagdadagdag na salita ng Diyos? Basahin. Okay, so nagsabi siya na ano yung sinasabi ng scripture tungkol sa mga tao na nagdagdag o nagbawas doon sa kung ano nakasulat. Then, natin yung ano yung passage? Revelation chapter 22 verse 18. Ganito. Revelation chapter 22 verse 18. Yung sinasabi, ako si Juan. Yan ang sabi, ako si Juan ay nagbibigay babala sa lahat ng makakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sinumang magdadagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. So what do you think about this passage, bro? Okay. I think, paalala sa atin na, yun nga, dahil may mga darating na mga false prophet, marami itong ituturo ng mga bagong turo na kung sa unang tingin mo, kala mo parang totoo. Di ba nga I think sa Galatians ko ba nabasa yun yung kung sino man yung magturo ng iba kaysa sa gospel, sumpain siya. Yeah. Di ba? Yung kahit anghel pa yan, di ba? Kung magturo siya ng ibang turuan, bukod sa gospel na tinanggap natin kay Kristo, sumpain siya, di ba? Yun yung sinasabi. Yep. So anyway, ayun, nakita ko na yung passage. So basahin ko na lang to, bro. Sige. Sa Galatians chapter 1 verses 8 to 9. Sabi ni Apostle Paul, sumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit, na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin,
kung may mga ngaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Grabe to. Yeah. Grabe yung remark dito ni Apostle Paul din, bro. Kaya, So, sige bro, go. Kaya, kung i-summarize natin yung mismong video ni Brother CJ is, ang lalabas talagang kasi kung pag-aaralan mo mismo yung Quran, yung sa, sinasabi pa lang sa death and resurrection ni Jesus Christ na kaya hindi siya naipako dahil may nag-substitute sa kanya, may pumalit sa kanya, nakaka-lookalike niya, na parang yung mga nanonood parang na paniwala na ito yung nakakala si Kristong namatay pero iba pala yun. So, ang magiging thinking mo doon is lalabas na deceiver yung or nililingnan niyo yung mga tao. 'Di ba? So, napaka obvious na kaya siguro na ko din kaya gigil na gigil yung mga Muslim apologists na napanood nila yung video ni Brother CJ dahil sa nasabi ni Brother CJ na yung Quran ay salita ni Satanas. Pero kung ating re-reviewin, kung gagamit natin yung word na aklat ni Satanas is ayun naman talaga. So kahit bali-baliktaran naman natin, yun talaga yung lumalabas. Correct. At saka bukod dyan, kung titingnan talaga natin objectively and based, ayun, so biglang nawala yung si Brother Jonathan. Siguro nag-off yata yung kanyang yun, yung sa StreamYard. Siguro, wait lang, nawala siya. Siguro sa signal to. But anyway, may point kasi si Brother Jonathan may kinalaman dyan. Okay? Kasi tingnan nyo, hindi na nakapagtataka, so to speak, na nag-trigger yung mga kaibigan natin. That's why they went on to use personal attacks against him. They even dared to challenge him, kumbaga. Pero dapat, kumbaga, ipo-pressure talaga nila, so to speak. For what? Diba? Kasi you see, ang malaking sitwasyon dyan, they must have to present good reasons why they think yung argument na presenta ni Brother CJ ay false. Yan dapat. Hindi yung tipong may personal attacks pang nangyayari dyan or what, right? So anyway, habang hinintay pa natin ang ating kapatid, ituloy ko muna yung kanyang video ni Brother CJ. Bigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino mang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. So makikita po natin na yung mga nagdaragdag sa salita ng Diyos or mga nagdudugtong sa Biblia ay parurusahan po ng Panginoon. So meaning to say, ito po ay mga unbelievers or mga kasama sa mga hindi mananampalataya. Sabi rin po ng Galatians chapter 1 verse 8 to 9, ganito po yung sinasabi, sumpain nawa ng Diyos ang sino man, kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinapangaral namin sa inyo. Sinasabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo na magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. So ito po yung nakakalungkot na part, mga kapatid. Sinusumpa ng Diyos yung mga nagdaragdag ng salita ng Diyos o mga gawa-gawang sulat lamang ng tao. At dito na po tayo papasok sa pangatlong part. Okay, so kung napansin natin, totoo naman yung point na nabitanggit ni Brother CJ. Kasi if you see, marami sa ngayon ang nagpoproklama na sila raw yung last messenger, last prophet, ganyan, mga last huli-huli, mga ganon. However, mga kaibigan, mga kapatid, kung titignan po talaga nating mabuti, nako,
sumasakto lang naman ito sa kung ano yung sinabi ng ating kapatid dyan. That's why I'm even thinking about this. Kaya nga ba ganun na lamang po ang gigil ng ating mga kaibigan? Dahil doon, sa remarks niya, may kinalaman doon. So it's ironic, guys. Are they doing this? Kasi nga, bakit nila nagagawa yung ganun? Meron pa talagang, ano ba? Yun? Personal attack, so to speak. Which is, kung reasonable naman yung argument against dun sa statement niya, di ba dapat mag-present siya ng good reasons? Mag-present sila ng evidence, so to speak. Kaso hindi yun ang ginawa eh. And then, ayun na yung ating kapatid. So, ayun. Awa ng Panginoon, okay na rin. Bro. Hello, bro. Yan. Okay, nakikita ko na yung video. Dilipat ko lang sa phone. Okay. So, teka lang. So, nabanggit din yung passage na yan, yung binanggit natin passage ba kanina. Yung Galatians 1 verses 8 to 9. Obvious naman eh. So, teka, may sinabi pa dito yung ating kapatid dito. Wait lang. Galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinapangaral namin sa inyo. Sinasabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo na magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. So ito po yung nakakalungkot na part, mga kapatid. Sinusumpa ng Diyos yung mga nagdaragdag ng salita ng Diyos o mga gawa-gawang sulat lamang ng tao. At dito na po tayo papasok sa pangatlong part. Which is, tama naman siya, di ba? Tama, bro? Yeah. Amen. Kaya nga, nabanggit mo kanina, biglang nawala uli ang ating kapatid. Anyway, hintayin na lamang natin. So, banggitin mo na yung pangatlo. Okay? So, parang nawala na naman yata. Let me check again. Okay. So far, habang naghihintay tayo, so tayo naman po ngayon yung mag-review. So, ano yung pangatlo na sinabi niya? Kung bakit hindi po tayo dapat makisang-ayon or umanig sa mga Muslim dahil ang Quran is not inspired word of God. So bakit Ayun. Okay. Issue na po ito ng libro na Quran. So, ngayon, pakinggan po natin ang kanyang remarks. nga ba nasabi na ang Quran po or aral ng mga Muslim ay hindi po inspired word of God? Pakikinggan po natin ang aral ng mga Muslim. Yung Quran po ay isinulat ni Muhammad nung kinausap po siya ng isang anghel. At ito pong anghel na ito ay si Angel Gabriel. Meaning to say, mga kapatid, nung sinusulat ni Muhammad yung Quran. So ayun, bro, ang pangatlo na sinabi niya ay obvious. The Quran is not the word of God. I'm agree. Sakto lang, no? At saka yun, nagbanggitan siya yung tungkol, yun, meron ka lang nabanggit kanina, bro, tungkol dyan. Binanggit niya mismo ito. So, let's go to this one. Pakinggan natin ang aral ng mga Muslim. Yung Quran po ay isinulat ni Muhammad nung kinausap po siya ng isang anghel. At ito pong anghel na ito ay si Angel Gabriel. Meaning to say, mga kapatid, nung sinusulat ni Muhammad yung Quran, ang kausap niya po ay hindi Diyos kundi isang anghel. Alam niyo po kasi, mga kapatid, para maging inspired by God ang sulat mo, dapat ito po ay kinasihan ng banal na espiritu. Meaning to say, yung Holy Spirit ang nag-udyok sa iyo, isulat mo yung sinasabi ng Panginoon. At yung Holy Spirit na tinutukoy ko ay siya rin kinikilala nating Diyos. Basahin po natin yung 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Ganito po yung sinasabi. Dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. Verse 21. Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinapangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanilang upang sabihin ang salita ng Diyos. Dahil nga po sa mga man of God o mga propeta na sumulat po ng Biblia, na kinasihan ng Diyos, ito pong mga sinulat ng tao lamang ay nagkaroon ng hininga ng Diyos na mababasa po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Okay, bago yan.
So nagbanggit siya doon na yung ang nagbanggit doon kay Mr. M ay yung angel daw na si Gabriel, which is in the hadith narration, bro. That's not even angel Gabriel at all, correct? Ah, So ayun, nagbanggit siya yung tungkol dito, yung kung paano na in-inspire o kinaisahan ng Diyos ang 40 writers ng Bible from Old to New Testament. So nabanggit niya. And then 2 Corinthians sorry for that. 2 Timothy chapter 3 verse 16. So bago natin marinig yung passage na yan, what do you think about it, bro? totoo naman na in-inspired ng Diyos yung mga original authors ng Biblia sa 40 writers ng Bible from Old and New Testament. Kinasiyahan sila ng banal na espiritu or ginide sila ng yung mga original o yung mismong author ng Bible. Yun yung in-inspired ng Panginoon. Yung hindi lang in-inspired ng Panginoon, yun nga doon napapasok yung mga later scribe na nag-copy ng manuscript ng Bible. So, meron pa rin distinction na yung in-inspired na ng Panginoon, yung original authors ng Biblia, hindi yung later scribe. Okay. So, at this point, tuloy natin. Nagbanggit siya ng 2 Timothy 3:16. Dapat po, Holy Spirit ang kausap ni Muhammad nung sinusulat niya po yung Quran. Pero ang problema, ang kausap niya po ay isang anghel lamang. So, hindi po talaga ito fully inspired by God. And then, FYI, kapatid, that's not even Angel Gabriel. Tama ba, bro? Actually, si ano yun. yung pinipilit siya pabasahin. Yung tipong sasakay muna, tapos ganun eh. Medyo harsh yung angel na yun, nananakal. Hindi ko alam kung angel pa talaga yun. Kaya nga hindi maano ni Muhammad kung ano yung pag pinagkaiba ng angels saka ng demonyo. At ang pagkalam ko sa Bible, sasabihin agad ng isang anghel, don't be afraid. Tama? Yeah. Okay. Yung sa ano pa lang, di ba? Yung sa Virgin, yung yung nagpakita yung mga anghel kila Maria sa kay Jose. Di ba? Yung manganganak siya, di ba? Ito yung ipapanganak, yung tatawagin Messiah. Correct. So anyway, tuloy na natin yung remarks dito ng ating kapatid. So ready, set, and go. At alam niyo po ba mga kapatid na maging ang ating Panginoong Hesus ay nakikipag-isa sa Diyos Ama nung siya po ay nangangaral. John chapter 12 verse 49 to 50, ganito po yung sinasabi. Sapagkat ang mga aral ko hindi galing sa sarili ko lang kundi galing sa Amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. Verse 50, at alam ko ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ano ang pinapasabi ng Ama, iyon lang ang sinasabi ko. So makikita po natin na even si Jesus Christ po, nung nagkatawang tao po siya at napunta po siya dito sa lupa, ang ipinapangaral niya ay galing po sa Ama. Nagkakasundo po sila nung kanyang Ama kung ano po yung ipapangaral niya. At yung ipinapangaral niya ay hindi po galing sa anghel. Pero alam niyo mga kapatid, ako po naniniwala ako na hindi po talaga si Angel Gabriel yung kausap ni Muhammad nung sinusulat niya yung Biblia. Which is correct naman, bro. Yung ating kapatid mismo nagsabi na he believes na yung angel na kausap ni Mr. M ay hindi si mismong Angel Gabriel. Exactly. Alright, so kaya nga ba biglang mamaya ipakita natin yung isang clip dito later. So, ituloy natin. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung si Angel Gabriel yon or anghel ng Diyos yon, mayayari po siya sa Diyos at baka mapasama po siya sa mga fallen angels. At alam po ni Angel Gabriel yung kahahantungan niyang parusa kapag siya po ay sumuway sa Diyos. So hindi po guguluhin ng anghel yung salita po ng Diyos. So kung hindi po si Angel Gabriel yung kausap ni Muhammad, sino po ang kausap ni Muhammad?
Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 14. Ganito po yung sinasabi. Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi Parang mali yata yung passage na nabanggit, pero tama yung binasa niya. Pero, sige, hayaan na lang natin. Okay. mga manlilinlang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. At hindi naman iyan nakakapagtaka dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Nagbibigay liwanag. Tama naman yung passage na binasa niya kanina, bro. So, yun nga, 'di ba? Yung pag si Satan yung pag-uusapan, 'di ba nga siya yung ama ng kasinungalingan. So, Yep. So, magaling siya mag-deceive ng mga tao. Lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Nakikita natin yung kaganap na patayan, lahat ng mga masamang bagay na nakikita natin na hindi maganda, pagpatay ng kapwa, etc. So, doon nakikita natin yung kung gaano nakasama yung takbo ng mundo dahil patay sila sa kasalanan dahil sa panlilinlang ni Satanas. So, anyway, tapusin na natin yung video niya, malapit na. Tapos I guess, i-react na natin yung kay Mr. Sakaging, bro? O yung kay Indasan ba? Ayun. Maybe tomorrow or kung kailan yung available time. Kasi mas mahaba yung kay Mr. Indasan eh. Sige, pwede naman. Okay. So, sige. Tapusin na natin muna yung video ni Brother CJ dito muna. So si Satanas po ay kaya niya pong magkunwaring anghel. Pero alam niyo si Satan hindi niya po magagaya ang Diyos. Dahil kung si Satan kaya niyang gayahin yung Diyos, magpapanggap po siyang si Holy Spirit para mas kapanipaniwala yung pagsusulat ni Muhammad. Kaya lang dahil hindi po kayang gayahin ni Satanas ang Diyos o si Holy Spirit, ang pinakamadaling kaya niyang gayahin ay ang anghel. Para magmukha siyang kapanipaniwala. Kaya lang ang nakakalungkot kay Muhammad, naniwala po siya ni Satanas na nagpanggap na si Angel Gabriel. Well mga kapatid, tatandaan po natin na hindi ito mahirap kay Satan. Why? Dahil sa Satan ay dati rin naman siyang anghel. So talagang kaya niyang magpanggap na angel. At ito po yung pinaka-expert ni Satanas, ang manloko at manlinlang. Dahil sinabi po ng John chapter 8 verse 44, siya ang ama ng kasinungalingan. Alam niyo mga kapatid, naniniwala po ako na si Muhammad at ang mga Muslim magpahanggang ngayon ay biktima ni Satan. Dahil ang taong mapagmahal sa Diyos, hindi po susunod kay Satanas. So ang gagawin na lang po ni Satanas ay babalikuin niya po yung mga aral ng Diyos na mukhang tama, pero mali pala. Sa ganong kapamaraanan, akala mo nasa piling ka pa ng Diyos, pero ang totoo, nasa piling ka na ni Satan dahil na-deceive ka ni Satan. Wag kang Okay, so what do you think about that, bro? Yung kabuuan ng video niya. Yung isa-summary natin, bakit di tayo dapat mag-convert sa Islam is yung mga ibinigay naman yung mga details na bakit hindi natin mag-convert sa Islam is tama naman kasi maraming mga maling turo yung ang Islam. For example na yung magaling sila mag-twist ng scripture para mag-fit sa kanilang doktrina. Sasabihin nila na prophecy dito si Muhammad para yung mga taong ignorant sa scriptures is mapaniwala nila. At the same time is once na kung well-read ka naman, kung talaga nagbabasa ka, nag-aaral ka talaga, malalaman mo talaga na mali yung kanilang paniniwala sa kung i-compare mo. Like for example nga, yung sa death and resurrection ni Jesus Christ, doon pa lang malaman mo na kung i-rate mo yung data na meron tayo, mas paniniwalaan mo kung sino yung mga unang nakasaksi, yung mga eyewitnesses talaga, kaysa doon sa hindi naman nakita o hindi naman talaga nakasaksi sa pangyayari sa event na iyon, bakit doon ka pa maniniwala? And almost 500 or dekada na yung lumipas, sa kanya lang sasabihin na hindi nangyari yung ganitong event. Tapos, so,
napaka mahirap paniwalaan yung ganong paniniwala na walang basihan. Correct. Anyway, as of now, nag-live din si Brother James ngayon. Di ba nga, parang nag-invite siya na kung sino man yung makipag-discuss, I think. Pero, anyway, sa ngayon, sige, buksan na natin yung isa sa mga video dito, yung kay Mr. Bashir. So, ready ka na, bro? Sige. Okay, so let's do it. 1, 2, 3, and let's go. Kung magkaroon tayo ng live talakayan o face-to-face, magkaroon tayo ng talakayan, maginoong talakayan. No, welcome po kayo. O gusto nyo, puntahan po namin kayo dun sa lugar nyo, magdaos tayo ng face-to-face na talakayan, magkaroon po tayo ng sharing kung gusto nyo. No, para may paliwanag po namin kung ano po yung katotohanan na aral po mula po sa pananampalatayang Islam. Kasi kung inyo po lamang pinagbabatayan ang mga chismis, ang mga nasa Google, ay talagang mamamali. Time out. Wait a minute. Chismis agad. Book. Hindi ako agree doon Chismis. Chismis. So, kung gagamitin natin yung remarks niya, so ibig palang sabihin, yung Quran at Hadith, chismis pala. Tama? Kasi kung i-dismiss niyo yung hadith o yung mismong tradition nila is ang mangyayari na lang, magiging ano na lang siya, Quran only. Yung Quran lang yung paniniwalaan niya, hindi na yung tradition nila. Kasi ang problema kasi, ang problema nasa ano yun lalo na kanyari pag mga Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, mga authentic ano yan tradition nila. So, kung Sunni Muslim ka, I think naman yan si Bashir. Halos lahat naman dito sa Pilipinas ng mga Muslim apologists o karamihan mga Sunni sekto. I think na-affirm nila yung tradition nila, yung itong sa hadith. So kung yun nga yung problema sa kanila hindi sila consistent. Once na makitang may nagko-contradict, i-disregard nila. So sa tingin ko, parang tama lang kung updated ka sa academic discussion sa hadith, may mga modern Muslim ngayon na nire-reject na yung hadith nila, yung mismong yung Sahih Bukhari, kunyari yung Sahih Bukhari, may mga story dyan na hindi talaga nangyari or dahil nagko-contradict sa Quran is kailangan nilang i-reject na. So, nire-revise nila. Oh, man, yun lang. So anyway, grabe, agad-agad dismiss agad yung agad-agad sasabihin, ginugol mo lang or whatever. Even in reality, ang dami ng information na nakuha natin pag nag-search tayo, tama? Yeah. Oh, so ibig sabihin, kung tama siya na, sa Google galing yan, so ibig sabihin, meron naman siyang ano dyan meron naman siyang mga hadith niya sa sa gilid ni Bashir. Mukhang kompleto naman yata siya. At bakit hindi niya basahin ng aktwal para malaman niya kung totoo o hindi? Kasi kung talagang nag-aaral tayo, bago tayo magsabi na mali yan o chismis lang yan, dapat nagsasaliksik tayo, nag-aaral tayo, correct? Yeah. Ay, nako po. Anyway, let's continue. Mali po ang inyong mapag-aaralan at ang inyong malalaman patungkol po sa pananampalatayang Islam. Yan. Kung gusto niyo pong malaman ang katotohanan mula sa Islam, andito po ako, nandiyan po yung ibang mga kapatid na mga mangangaral sa Islam, handa pong ihayag at ituro sa inyo kung ano yung katotohanan. I guess all I can say is this. Although we can listen to them, pero for yung para i-present yung specific teaching yan or whatever, I guess all I can say is no need. I doubt na sasabihin nila yung totoo. Malamang. Ito po, no? Bakit ko po sinasabi ang ituturo? Kasi halos lahat po ng sinasabi nyo na aral na sinasabi nyo na mula sa Islam ay mali po. Kaya ituturo ko po sa inyo ngayon kung ano po ang katotohanan mula sa Islam. Sa lugar. Oh, shut up ka muna, Ginoo. How did you know that it's wrong?
And I hope he was listening right now. Ano bro, tuloy na natin? Sige. Go. Okay, so tingnan natin. Sa buong Pilipinas, pati mga ibang mga nasa ibang bansa, nag-send na po sa akin ng video na to para bigyan ako ng babala o pagkakataon para masagot ko ito. Kaya ito na po, ginawan ko na po kayo ng video. Huwag na huwag kang magpapakonvert sa mga Muslim. Lalong-lalo na kapag ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Alam niyo po ba, bilang isang Kristiyano at isang pastor, marami po nagpipihim sa akin na hinihikayat nila ako na magpa-convert into Islam. At nakakalungkot isipin na meron po tayong mga kapatid na Kristiyano na Tingnan natin kung meron bang madedebang si Mr. Sakaging dito, bro. Okay? Tingnan natin. nagpapapalit ang relihiyon at lumilipat po sila sa Muslim. Sa video po na ito, ipapakita ko po sa inyo ang 3 dahilan kung bakit hindi po tayo dapat magpa-convert or lumipat sa Islam. Alhamdulillah po at yon, narinig niyo po yung sinabi ng pastor na ito, no, na si Pastor PJ Texon David, no, na kanyang sinasabi, sasagutin po natin mga kapatid. Sa dami-dami po ng mga kapatid natin na mga nag-PM na po, no, at syempre gusto nilang sagutin po natin at alhamdulillah, jazakumullahu khairan sa inyo mga kapatid na concern dito sa video na to na ginawa ng kababayan po natin pastor na si CJ Texon. Itama lang po natin yung kanyang mga sinasabi, no? Bakit po natin itatama? Kasi halos lahat po ng mga sinabi niya ay masasabi po natin na mali. Unang-una, yung kanyang mga pinagbabatayan ay wala po siyang sapat na kaalaman, lalong-lalo na po sa aral ng Islam, no? Kasi unang-una, okay, ipaliwanag ko na po sa inyo mga kapatid, no? Ayoko pong patagalin ito, no? Marami pong nag-aabang dito po sa video na to na gagawin ko po, no? Ang sabi niya, wag na wag daw tayong magpapa-convert. Wag na wag tayong magpapa-convert sa Islam, sa mga Muslim. Dahil marami daw naghihikayat sa kanya na maging Muslim siya. Unang-una, ganito po ha. Una, sa Islam, hindi po kailangan ng membro. Hindi ito kagaya ng inyong pananampalataya, Pastor CJ, na kinakailangan ng membro dahil kinakailangan ng kwarta. Wala pong ganun sa Islam. Time out. Bro, bumahangin yata. Pero, what do you think about this? Agad-agad ang inatake niya, yung kayo membro, kayo kasi nagul kayo sa pero, whatever. Ha? Ano siya agad dito? Strawman siya kagad. Commit agad siya ang strawman policy dito. So, actually, hello, narinig ako? Ayun, medyo. Ayan na bro, go. Ayun. So, para sa akin, strawman fallacy. Bakit? Kasi, nag-a-assume siya na yung sa simbahan is ang mga kailangan lang is yung sinabi niya kanina na kailangan ng miyembro, etc. Una-una, di tayo kailangan ng Diyos para mag-exist yung Diyos. Ang ano niya, di ba? Mas tayo bilang tao, mas kailangan natin yung Diyos. So, kung wala yung Diyos, wala tayong magagawa. Kung di dahil sa biyaya niya, wala sana tayo dito. Sa tingin ko, yung sinasabi ni Bashir is wala lang, maka ano na siya ng iniisip niya argumento na kaya niya i-debunk. Ang tanong, na-debunk ba niya? I doubt he did. Hindi niya na-debunk to. Yung ginawa niya argument, yung debunk niya, yung mismong present ni Brother CJ, hindi. Wala At saka, FYI to Mr. Bashir, whether marami mang taong naging Christian o hindi, still Christianity is true. Isa pa, God will not force everyone to go to heaven against their own will. If you don't want to be a Christian, then fine. God will not force you to go to heaven against your own will. God will not force you to believe in Christianity. Although, marahil, sige, let's take it for granted na mayroong ganung mga situations na sa ibang mga simbahan. Pero, ibig mong sabihin, yun ang turo ng Lord. Kaya sabi ko kanina, ha? Saan yung debunking doon? Anyway, let's go to another one. Hindi ka po kailangan sa Islam, mag-Muslim ka man o hindi po madadagdagan ang kapangyarihan ng Panginoong Allah.
Yeah, unless alam niya yung isa sa mga remarks doon sa hadith na if anyone leaves his religion, then kill him. Yeah. Baka may dagdag ka pa dyan, bro. Surah 929. Napaka fight those do not believe in Allah. So napaka harsh lalo na pag Kristiyano ka or Jew. Kung pagbabatayan mo yung Surah 9:29, talagang nasa pingit ng kalagayan yung buhay mo. Lalo na pag nasa ka, I think pag nasa Muslim country ka, may under ng Sharia law. Ayun. Wala raw forced conversion daw sa Islam. Really? Ay, nako po. So anyway, wait a minute. So let's continue here right now. Ready? 1, 2, 3, and... Mag-Muslim ka o hindi ka po kawalan sa pananampalatayang Islam. Huh? Was it an argument? Actually, hindi. Ay, nako. Kung may umaalis man, is nakikita nila yung problema ng Islam or yung malaking turo nito. And then how about yung mga ex-Muslims na umalis sa kanilang mga tahanan after they became a Christian or even atheist? Sige, isalin natin mga atheist friends natin. When they became ex-Muslims, anong nangyari sa kanila? Tapos sasabihin niya, ay, hindi kayo kawalan kasi ganito, blah, blah, blah. Ha? Hindi. Kasi kung maalala mo, yung isang brother nila, I think si Dave, yung Muslim na kasama nila dati sa mga diba-debate. Di ba naging Katoliko? Bumalik sa pagiging Katoliko. Diba, may previous video doon si Indasan din na galit din siya. Bakit? Bumalik sa Catholic. Oo, naalala ko yun. So anyway, ituloy na natin, bro. 1, 2, 3, and... Sa Islam, hindi po kailangan ng membro. Hindi ito kagaya ng inyong pananampalataya na kailangan... Masyadong strawman naman to. Ano ba yan? ...ng membro. Yan po. Pagpatawad mo po. Okay. Patawad nyo po. Pagpaumanin nyo po na hindi po kayo kailangan sa Islam. Ako nga, hindi... What do you think yung kailangan sa kanilang paniniwala, bro? What do you think? Hindi kailangan. Sa tingin ko, kung mapapansin mo, kung hindi kailangan, bakit sila nagpapasyahada? Kung hindi kailangan. Diba? Ang kadalasan pa na napapasyahada nila, ito yung mga tao ignorant sa scriptures. If i-base natin yung katotohanan, yun talaga, hindi naman lahat ng tao is talaga nagbabasa ng Biblia. Kung nagbabasa man, is parang hindi po yung binabasa. So, walang proper training ba? Yep. So, Mr. Bashir, kung nakikinig po kayo, you told us, walang nagpupumilit. But what you're doing in your dawa, come on, be consistent. Hindi kailangan sa Islam eh. Kayo pa. Sino ba kayo? Diba? Ay, ewan ko sa iyo. So, ganun po sa Islam, no? Sinabi nyo na wag magpapakonvert ang mga Kristiyano para maging Muslim o sa Islam, no? Unang-una, yung salitang convert ay hindi po angkop, Pastor CJ, no? Pastor CJ, kung totoo mang pastor ka o kayo po ay mangangaral, tandaan nyo po, ako po ay galing din po sa iba-ibang pananampalataya, dating Kristiyano, at napunta sa iba-ibang reliyon hanggang sa ako po ay nag-Muslim dahil pinag-aralan ko po ang Islam. I doubt it. Doubt din naman yung natutunan ko. Sa dami naman ng mga libro niya, bro. Sabi niya, sa dami ng Biblia ang meron siya.
Ang tanong kung binabasa niya, pinag-aaralan niya mabuti. Grabe. Anyway, sige, tingnan natin yung kanya pang mga sinasabi. No? Yan. At ang pag-aaral ko po sa Kristyanismo ay hindi po basta-basta dahil nag-aral po ako ng Biblia, na 27 Biblia. No? At nadagdagan pa yan nung naging Muslim ako dahil marami po ako naging Biblia pa. Ang Biblia ko ngayon ay nasa 30 mahigit. Yun po yung naging daan bakit po ako naging isang Muslim. Kaya Pastor CJ, gusto ko lang pong itama yung mga sinasabi niyo po. No? Wala po akong galit sa inyo, wala po akong masamang tinapay sa inyo. Hindi What? Marami daw siyang mga Bible translation dyan, bro. It's not even a good reason to believe what you're saying here, Mr. Sakagi. Ang daming tao na pwedeng mag-claim ng ganun. Come on. And then, baka may daragdag ka, bro. Sa akin, siguro maidadagdag ko. Kasi kung talagang pinag-aralan niya talaga, yung sabi niya meron siyang 24 Biblia or ilan man yan. Sa tingin ko, hindi talaga siya nag-aral. Bakit? Kasi kung nag-aral talaga siya, alam niya dapat yung mga doktrina talaga ng Christianity. Kung nag-aral yan, dapat hindi siya magiging Muslim kung saan siya ngayon. Kasi kung pag-aaralan, kahit wala mo ng theological na discussion, kahit historical pag-usapan mo malalaman mo na maano mo na kung sino may error kung history yung pag-uusapan. Diba? Napaka obvious. So, I doubt na talaga nag-aaral siya. So, Mrs. Sakaging, yung claim niyo po, wala, nagdududa po ako pasensya na po. Kasi kung talaga pong pinag-aralan niyo po talaga yung gaya ng inyong pong sinasabi, here is the question that I might have to ask with you. Ano pong basis niyo? What are the pieces of evidence na tamang inyong pong faith based on actual data, actual evidence? Anyway, tuloy natin. Hindi ko po kayo kilala kung hindi lamang merong mga kapatid na nagmamalasakit sa iyo na para maitama ang mga sinasabi nyo na mali, hindi ko sana malalaman ang mga sinabi nyo dito sa video nyo na ito. Marami pong mga kapatid na nag-PM. Nandiyan na po yung mga kilalang mga mangangaral, si Sheikh Omar Piñalber, at isa sa mga kapatid po natin, si Yusuf Mando ng NCMF, no? At ang iba pang mga kapatid na mga kilala natin sa iba-ibang no? So, ayan, yung sinasabi mo na convert ay hindi po angkop ito sa mga dating mga naging Kristiyano, ay hindi po pwedeng sabihin na nagpa-convert po sa Islam. Dapat po, ang tamang itawag sa kanila ay rebirth. Ibig sabihin, bumabalik. Kaya ang tawag sa akin, katulad si Senador Robin Padilla, sa kanyang pamilya, si Romel Padilla, at iba-ibang mga kasama niya sa pelikula na nag-rebirth o nagbalik Islam, hindi po angkop na itawag sa kanila ang convert. At iba-iba na mga pare, mga pastor, mga kilalang tao dito sa Pilipinas na nag-Muslim, hindi po sila dapat tawaging convert. Are they, okay, first and foremost, FYI, convert pa rin sila. Sa tingin ko, ano dyan bro, sige. gusto niyang i-point out na argumento niya dyan is, diba sa Quran, ipinanganak ka pa lang, Muslim ka na. Kaya, naalala mo yun Lahat ng propeta Muslim ay yung claim nila. Lahat Muslim, kahit yung Buddha Muslim. Basta ito ay yung sa paniniwala nila. So, yung gusto niya, parang I think yung gusto niya i-point out na kaya ayaw niya gamitin yung word na convert. Gusto niya revert. Pero kung pagbabasehan sa historical na pag-uusap, walang basehan. Based lang sa sinabi ng Quran. Baga parang kalabasan pa rin, circular reasoning pa rin, bro. No? Yeah. At bukod dyan, marami mga pari, marami mga pastor, ganito, ganyan. Ha?
given a basis para masabing totoo yung kanilang faith. Ano yun? Baka may masasabi ka pa dyan, bro. Sa akin siguro, yun muna. Okay. So anyway, I guess i-stop muna natin ito dahil yun nga medyo ginagabi. Lord willing, we'll go to discuss it again. Lord willing, bukas. Marami pa to yung kay Mr. Sakaging eh. Marami pa. Pagkagayon pa man, parang maano mo na eh. Parang naano mo na yung maging conclusion niya diyan eh. Pero tingnan natin kung tama yung ating conclusion o pwedeng mali or whatever. Pero anyway, palagay mo, wait lang ha. Sa dami naman ng mga napanood na natin na mga ganyan mga videos like this one. So what do you think about this, bro? Bago tayo matapos. Para sa akin, wala silang bagong argumento pagdating sa Christianity, or kung mayroon mag-critic sa paniniwala nila is inaano agad nilang ito bilang personal, parang andun yung yung parang emotional. Yung silang parang nauuna laging emotional. Na kaya kung mapapansin mo sa comment section yung kung paano i-approach ng ibang mga Muslim itong si Brother CJ, maraming mga words na ginagamit na hindi maganda. Diba kaya nga mayroong sinabi si Brother CJ na may good Muslim, may bad Muslim. So, iilan lang talaga yung talaga nakakausap na maayos, yung open. Pero majority, yung mga iba yung lumalabas sa kanilang bunganga. Or kung may maganda man lumabas, mayroong kabaliktaran yun sa pag ikaw na yung mismong kausap. Yep. Kaya, sabi nga ng Panginoong Jesus by their fruits you should know them. So, I guess yun muna sa akin, bro. And if the Lord wills, we'll go on to continue this. Marami pa tayong may comment dyan. But as of now, yan po muna. So, again, thank you, bro, for being part with this live stream. Thank you. So, baka meron ka pang iba pang mga or whatnot. Siguro, pwede mo itong i-share din ito kay Brother CJ ito. Lang sa ganun, pwede niyang kung ano yung mga remarks na pwede niyang, let's say, yung comment niya, whatever. Pwede. Alright. So, sige. So, thank you ulit, bro, for being part with this live stream. God bless. Thank you. And then to all of us who are listening, we will see you in another live stream this week. Ipagpapatuloy po natin ito. And then, here's our, para masasabi natin na advice. Before we believe, pag-aralan mabuti. Kasi, if Christianity were true, would you become a Christian? So that's all for now. See you on our next live stream. Jesus is Lord. Have a great day. See you on the next live stream. Goodbye for all. Have a great day.